OFW ka ba at gusto mong mag-invest sa Pilipinas ng mga poultry or mga animals gaya ng manok, pato, kambing, itik, baka o kalabaw o kahit na sa lupa na sasakain, maganda pa yan. Napakagandang pag-isip yan kasi kung ikaw ay nagkakaedad na at medyo mahirap ng kumilos, tinatamad, ika nga. At least, ngayon pa lang, bata-bata ka pa, kailangan mo nang mag-invest, kabayan. Dahil pagdating ng panahon, tatanda ka rin. Sabi nga ni Sharon, tatanda at lilipas din tayo. Tagal ko nang sinasabi yon na mag-invest habang maaga pa, habang mabata pa, dahil pagdating ng araw, ikaw lang ang pag-asa ng sarili mo. Dahil yung mga tinulungan mo noon, aalis na yan at magkakaroon na rin sila ng kani-kanilang mga pamilya at ikaw na lang ang naiwan dyan. Hanggang kailan ka sa abroad, mararamdaman mo naman yan na pwede nang mag-for good o hindi pa. Sapat na ba ang iyong kita? Pag magkasakit, ma-hospital, yun, napakalaking gastusin sa Pinas. Dahil nung panahon na hospital ang aking kapatid at nanay ko, hindi kanila gagamutin o tatanggapin kung hindi mo mabayaran ng 50%. Saan ka naman kukuha ng mabilisang 200,000, 300,000 o kalahating milyon? Dahil wala ka namang asahan kundi sarili mo. Napakahirap isipin na tumatanda tayo kaya kailangan natin mag-invest. Dahil sabi ko nga, wala kang asahan kundi sarili mo. Mas maganda kung meron kang mga taong pagkakatiwalahan, hindi yung katiwaldas Dahil nga padala ka ng padala, tapos pagdating ng araw, saan pinadala mo? Wala, naubos. Kaya pasalamat ako kay Jason, kay Tita at lalo na kay Manong Patti. Shout out sa inyo dyan. Dahil kahit wala ako, sinusunod nyo ang aking mga gusto na mangyari dyan sa aking malit na farm. Farm ba ang tawag dyan? Backyard poultry. Yung pato, napakadami na. At saka yung manok na Rhode Island Red. Hopefully, hindi na mabawasan kagaya nung nagdaang December, January. Ubos ang aking Brahma. Wala namang kagustuhan, kundi hindi lang naman akong apektado pala. Halos buong Pangasinan ika nga. Dahil hanggang Santa Maria, meron na mamatayan sila pero hindi nila alam na may airborne disease pala na mga manok. Kaya walang dapat sisihin kundi sarili natin dahil hindi tayo nagbigay ng vaccine. Noong araw wala namang vaccine. Basta sinabing pakok na manok, agpakok. Lilipas din yan kung may makaligtas, salamat. Pag wala, sabi nga, di mag-start ulit, padala ulit ng pera. Kaya hindi lahat ng konting business nagsasucceed. Swertihan lang yan. Maganda nga ang mga investment mo.
Sa isang iglap lang, ubos. Ubos ang pinaghirapan mo dyan sa abroad. Yung nga lang, may pinapaaral pang mga anak sa college, hindi makakapag-ipon. Lalo na kung wala ding magandang hanap buhay si Mr. o si Mrs. Ubos. Padala ka kagad. Balita ko ngayon sa Hong Kong, pagka daw matanda ka na o mataba, you're not fit to work, pauwing ka ng employer mo. Meron din sa Saudi, pagka maganda ka, nire-rip ka ng amo mo o kaya yung anak ng amo mo. Kaya hindi lahat ng pag-abroad ay solusyon sa kahirapan. Sabi nga, laban lang. Hirap nga lumaban kasi pera Kunting negosyo lang, kahit kumikita ka lang ng let's say 100 o 200 per day, more or less that's 5,000 per month. Not bad. Kaya ipon lang ng ipon para nang sa ganon ay makapag for good sa Pinas.